Tubong San Jose del Monte, Bulacan, ang dalagang si Neldy. Hindi man kagandahan, ngunit may katakam-takam na katawan, malalaking hinaharap, at may maputi at makinis na balat. Mahirap lang ang pamilya nito, kaya nang hinikayat siya ng kaibigan na mag-apply bilang entertainer sa Japan, agad itong pumayag. Sa Manila, isang mamasang galing Japan ang humawak sa kanila ng kaibigang si Ems. Agad na nilakad ang kanilang mga kailangan para sa paglipad papuntang Japan. Maraming pinaghandaan ng magkaibigan upang makapag-Japan. Nag-aral sila ng salitang Nihongo. Inaral din nila ang kasaysayan ng Japan para sa kanilang exam na isa ring requirements sa pagja-Japan. Sa kabutihang palad ay nakapasa naman ang magkaibigan. Tuwang-tuwa ang magkaibigan dahil sa loob lang ng 4 na buwan, naipasa nila yun lahat. Nilakad ng magkaibigan ng kanilang pasaporte habang uma-attend ng kabi-kabilang audition na naging mailap sa kanila. Dahil ang kasalukuyang hanap ng mga Hapon, yung mga veterana na. Yung mga pabalik-balik na sa Japan after 6 months. Ngunit hindi sumuko ang dalawa at patuloy pa rin sa pag-audition. Isang araw, dumating ang jowa ng kanilang mamasang, si Rigor. Kasama nito ang pinsan na si Francis o Cheese kung tawagin. Nang makilala ni Francis si Neldy, ay agad niya itong nagustuhan. At dahil wala pang karanasan sa pakikipagrelasyon si Neldy, idagdag pa na gwapo naman talaga si Cheese. Nabola niya ang dalaga. Mabilis nitong nakuha ang contact number ni Neldy nang hindi nalalaman ng kanyang mamasang. Agad nagkaroon ng relasyon si Neldy at Cheese. At sa sandaling panahon lang, ay binigay na ng dalaga ang katawan sa nobyo. Nang malaman ito ng kanyang mamasang, ay nagalit ito. Aba Neldy, hindi ba to ang ginagastos ko sa'yo? Maglilimang buwan na kitang pinapalamon, lalandi ka lang pala kay Cheese. Please naman lumubay ka na at baka mabuntis ka pa. Lalo kang hindi makakarating ng Japan yan. Sermon sa kanya ng mamasang. Nakayuko lang si Neldy at hindi sumasagot. Kung hindi ka papapigil, sumama ka na kay Cheese kung gusto mo. Dahil ayokong sayangin ang pera ko sa'yo. Dagdag pa nito. Dahil nga na-inlove si Neldy kay Cheese, hindi pinakinggan ng dalaga ang mamasang at tuluyan nang sumama ito sa lalaki. At nang inuwi siya ni Cheese sa tinitirhan nito, doon nakita ni Neldy ang uri ng pamumuhay ng nobyo. 3 magkakapatid ang mga ito na puro lalaki. Si Cheese ang pangalawa. Hiwalay ang mga magulang ng mga ito. Nasa Amerika ang ina at may kinakasama naman ang ama. Lahat silang magkakapatid ay umaasa lang sa pinapadala ng kanilang ina na nasa Amerika. Ngunit dahil maluho sila, agad din naman itong nauubos. Pero dahil nga in love si Neldy, hindi niya naalintana ang katotohanan na walang trabaho ang lalaki at umaasa lang sa ina. Nagpatuloy ang pakikipag-live-in niya kay Cheese na hindi alam ng kanyang pamilya. Ang buong akala ng mga ito, malapit na siyang makapuntang Japan. Masaya ang naging pagsasama ni Neldy at Cheese sa una. Ngunit kalaunan, nagkaroon na rin sila ng mga hindi pagkakaunawaan, lalo na pagdating sa pera. Minsan ay nagagalit sa kanya si Cheese at sinasabing magtipid siya at huwag masyadong matakaw. Isang araw, natuklasan ni Neldy na buntis siya. Yun pala ang dahilan kung bakit lagi siyang nagugutom. Nang ipaalam niya sa nobyo ang kanyang kalagayan, ay natuwa naman ang lalaki. Yun nga lang, nang malaman naman ito ng ama ni Cheese, parang hindi ito natuwa at pinagsabihan pa si Cheese. Buntis pala si Neldy, Cheese. Hindi pwedeng iasa mo lahat sa mama mo ang gastos.
Baka nga pag nalaman ng mama mo na tumigil ka sa pag-aaral at nakabuntis ka, tuluyan niya ng alisin ang allowance mo. Kailangan mong humanap ng trabaho. Hindi pwede ang ganyan, gayong magiging ama ka na. Kailangan mong harapin ang responsibilidad mo. Huwag mong iasa lahat sa mama mo. Mahabang sermon ng ama ni Cheese. Hindi kumibo si Cheese sa sinabi ng ama. Alam naman niya na may katuwiran ito. Kaya naman kinabukasan, humanap ng trabaho si Cheese. Dahil bihasa sa pagdadrive, nakapasok siyang driver na nagdi-deliver ng pagkain ng isang sikat na fast food chain. Ngunit dahil hindi naman sanay sa trabaho ang binata, madalas itong magreklamo. Pag-uwi sa bahay ay napapadalas ang away nila ni Neldy. At dahil buntis nga ito, madalas silang magkasagutan. Ngunit nauuwi din naman sa lambingan sa bandang huli dahil nga mahal na mahal ni Cheese ang dalaga. Lumipas ang mga araw, nagsawa rin si Cheese sa trabaho. Konting hindi pagkakaunawaan sa dineliver niyang order, nakipagsagutan ito sa customer. Agad siyang inireklamo sa kanyang manager at ang ending, sinisante ang binata. Umuwi itong lulugo-lugo sa bahay. At dahil doon, nahirapan siyang makapaghanap ng bagong trabaho. Tila nagkasabay-sabay naman ang pagsubok sa kanila dahil nalaman na rin ng ina ni Cheese na huminto siya sa pag-aaral. Kaya naman pinutol nga ng kanyang ina ang kanyang allowance. Papa, bakit naman sinabi mo kay mama na huminto na ako sa pag-aaral dahil nakabuntis ako? Bungad agad nito sa ama nang makita ito sa kusina habang kumakain. Totoo naman, Cheese. At saka hindi na kita kayang pagtakpan sa mama mo. Alam mo namang sigurista yun. Hinahanap lagi ang record nyo sa school pag ganitong closing na ng school year. Ano sa palagay mo ang ibibigay ko? May record ka ba? Biglang natahimik ang binata dahil tama naman ang ama. Kaya't walang nagawa ang binata. Doble pa sakit sa kanya na wala na siyang trabaho, wala pang allowance galing sa kanyang ina. Sa nangyari, halos hindi na matugunan ni Cheese ang mga pangangailangan nila. May pakonti-konti siyang nahihingi sa ama, ngunit hindi sapat yun. Kaya nang hindi makatiis si Neldy, sinabi niya kay Cheese na umuwi na lang sila sa probinsya ng kanyang ina sa Biskaya. Dahil hindi rin siya pwedeng umuwi ng Bulacan at siguradong pagpipiestahan siya ng mga chismosa sa kanyang kalagayan. Mabuti sa Biskaya, hindi siya kilala ng mga tao doon. Agad namang pumayag si Cheese sa suhestyon ni Neldy. Kinabukasan, bumiyahe ang dalawa pauwi ng Biskaya. Agad silang tinanggap ng lola ni Neldy dahil matatanda na rin ang mga ito at wala nang kasama sa bahay. Paralitiko pa ang lolo ni Neldy. Sa una ay okay pa naman ang kanilang sitwasyon. Ngunit nang lumaon, naging problema na nila ang mga tiyahin ni Neldy na kapitbahay lang din naman nila. Lagi nilang pinupuna si Cheese na kesyo tamad daw, hindi man lang maghanap buhay upang may magastos sila, lalo na't kabuwanan na ni Neldy. Dahil likas na may pagkatamad, binaliwala lang ng binata ang lahat ng naririnig. Si Neldy naman ay hiyang-hiya sa mga amain at tiyahin. Ngunit wala namang magawa. Hanggang isang araw, biglang sumakit ang tiyan ni Neldy, hudyat na manganganak na ito. Nairaos naman ng dalaga ang panganganak sa isang birthing clinic. Lalaki ang anak nila ni Cheese na pinangalanan nilang Eman. Lumipas ang mga araw, mas dumami pa ang pangangailangan ng mag-ina. Pero dahil wala namang maitulong ang asawa ni Neldy na si Cheese, madalas na pinaparinggan ito ng tita ni Neldy. Dahil sa frustration ng binata, hindi na ito nakapagtimpi at sinagot na ng pabalang ang tita ni Neldy. Bakit po kasi nangangailam kayo sa buhay namin? Hindi naman po kayo ang nagpapalamon sa amin. Wika ni Cheese. Dapat lang na mangialam ako. Dahil kaming magkakapatid ang nagbibigay ng pagkain kila inang at tatang. At sino ang kumakain? Di ba't ikaw nanaknakan ng batugan? Aba, mahiya ka naman lalaki. Lumayas ka dito kung gusto mo. Nagalit ng husto ang tita ni Neldy
dahil sa pagsagot ni Cheese. Pero hindi nagpatalo si Cheese at lalo nitong sinagot ng kung ano-ano ang tita ni Neldy. Samantala, nang mga sandaling yon ay umiiyak na lang si Neldy sa isang tabi. Batid naman niya na may punto ang kanyang tita. Pagkatapos nun, kinontak ni Cheese ang ama, kinuwento ang nangyari, at humingi ito ng pera dahil balak nito na umuwi na ng Manila. Agad naman siyang pinadalhan ng ama, kaya nagmamadaling nag-empake ang lalaki. Umalis ito pabalik sa Manila nang hindi man lang nagpapaalam kay Neldy. Lumipas ang mga araw, patuloy pa ring umaasa si Neldy na babalikan siya ni Cheese. Ngunit dumaan pa ang ilang araw at walang Cheese na bumalik sa Vizcaya. Kaya't nagdesisyon na si Neldy na umuwi ng Bulacan sa kanyang mga magulang. Doon ay nagulat ang kanyang ama at mga kapatid dahil sa inuwi niyang sanggol. Pero wala na rin silang nagawa kundi tanggapin na lang ang sinapit ni Neldy. Binaliwala na lang niya ang mga naririnig sa kapitbahay. Samantala, nalaman ni Neldy na ang kaibigang si Ems ay nakadalawang balik na sa Japan. Mabuti pa si Ems, nanghihinayang na wika ni Neldy. Ngunit kahit ganon, masaya naman siya at kahit papano, inspirasyon niya ang kanyang anak para lumaban. Tuluyan nang nawalan ng balita si Neldy sa ama ng kanyang anak. Isang araw, may nakilala siyang waitress sa isang bar. Agad siya nitong hinikayat na magtrabaho sa bar. Noong una, nagdadalawang isip pa siya. Ngunit nang maisip ang anak, ay napilitan siyang sumama kay Amor. Pagdating sa Pangasinan, agad sumabak sa pag-entertain ng lalaki si Neldy. Dahil bago, maganda ang katawan at may malaporselanang kutis. Agad na kumita ang dalagang ina. Noong una, sa tuwing malalasing ay umiiyak si Neldy dahil namimiss niya ang kanyang anak. Lagi itong nagbabalak na umuwi. Ngunit tuwing dumarating ang linggo at nakikita niya ang lahat ng pera niyang sinahod, nawawala sa isip ni Neldy ang pag-uwi. Ikaw ba naman ang kumita ng 3,000 sa isang linggo, kasama pa ang tip? Lumipas ang mga araw, naging maginhawa ang buhay ni Neldy. Nakakabili siya ng kanyang mga gamit at napapadalhan niya ang mga magulang para sa pangangailangan ng anak. Kaya naman tuluyan ng pinagbutihan ni Neldy ang trabaho. Isang gabi ay nilapitan siya ni Amor. "Neldy, gusto kang ilabas ng customer sa table 3, wika sa kanya ni Amor. "Hindi ate Amor, ayoko po," agad natanggi ni Neldy. "Huwag ka nang tumanggi, pakinggan mo muna ako. Handa ka niyang bayaran ng 3,000 para makasama ka ng isang gabi. Tingnan mo Neldy, hindi ka naman talo, maitsura naman at mabango pa." Pambubuyo sa kanya ni Amor. Ngunit mariin ang pagtanggi ni Neldy, kaya wala rin itong nagawa. Para sa kanya, sapat na ang kanyang kinikita at hindi niya na kailangang gamitin ang katawan niya para kumita ng mas malaking halaga. Ngunit hindi niya inaasahan na dadating sa puntong mapipilitan siyang gawin ng bagay na ipinangako niyang hinding-hindi niya gagawin. Isang gabi, tumawag ang ama ni Neldy. Nagtatai daw ang kanyang anak, kaya isinugod daw nila ang bata sa ospital. Nanlumo si Neldy sa nalaman. Nagkataon kasi na wala siyang hawak na pera dahil kapapadala lang niya. Dahil wala nang ibang maisip, nilakasan niya ang kanyang loob at nilapitan nito si Amor. "Ate Amor, pag may naghanap ng babae, ako ang irekomenda mo." Maluhaluhang wika ni Neldy kay Amor. "Akala ko ba ayaw mong sumama sa customer Neldy?" Tanong naman ni Amor sa kanya. "Nasa ospital kasi ang anak ko ngayon ate, kailangan ko ng pera." Sagot naman ng babae. Tiyempo naman na namataan ni Amor ang customer na gustong maglabas kay Neldy nung nakaraan. Kaya agad niya itong nilapitan at inalok kung gusto niyang ilabas ang babae.
Tumango naman agad ang lalaki. Kinambatan nito si Neldy at agad namang lumapit sa kanila. "Sir, si Neldy po." Pinaupo nito ang dalaga. Sa sobrang kaba, hindi mapakali si Neldy. Kaya nang inalok siya ng lalaki ng alak, ay agad niyang ininom yun. Nang maubos ang isa, ay nanguha pa ulit ng isa pa. "Pasensya ka na sir, pampalakas lang ng loob," wika ni Neldy. "Rico nga pala." Nakangiting pakilala ng lalaki at inilahad sa kanya ang kamay. Tinanggap naman ito ni Neldy at sinabi ang kanyang pangalan. Nakalimang bote ng alak si Neldy bago sila lumabas ng bar at nag-check-in sa pinakamalapit na motel. Pagpasok sa motel, umupo sa kama si Neldy. Agad naman siyang nilapitan ni Rico. Hindi nag-aksaya ng oras ang lalaki at agad sinunggaban si Neldy. Noong una ay hindi kumikilos si Neldy. Ngunit nang maalala nito ang anak, ay napilitan siyang tumugon sa lalaki. Dala na rin ng alak sa kanyang katawan, binaliwala niya ang pag-aalinlangan na nararamdaman. Gumanti siya ng halik kay Rico. Dahil matagal nang tigang si Neldy, unti-unti na rin siyang nakaramdam ng kakaibang sarap. Hanggang sa hindi nagtagal, ay nag-enjoy na siya sa piling ng kanyang customer. Pagkatapos nun, madalas nang sumasama si Neldy sa kanyang customer na gusto siyang ilabas. Hanggang isang gabi, may nag-table sa kanyang isang balikbayan na malapit sa may-ari ng bar. Agad siyang nagustuhan nito, kaya naman halos bumaha ng alak at pulutan sa mesa nila Neldy. Naging regular customer ni Neldy si Landon. Hanggang sa isang araw ay sabihin niya kay Neldy na ibabahay na siya nito. Pinag-isipang mabuti ni Neldy ang offer sa kanya ni Landon. Sa huli ay pumayag rin si Neldy. Alam ni Landon ang istorya ng buhay ni Neldy at kung bakit ito napilitang magtrabaho sa lugar na yon. Agad na nagpaalam si Neldy sa amo at sinabi nito na kung hindi lamang daw kay Landon, hindi siya nito papayagang umalis. Nilisan ni Neldy ang bar at namuhay kasama ni Landon sa Bulacan. Sa una, maayos naman ang kanilang pagsasama. Maayos ang trato ni Lando sa kanyang anak na si Eman. Hanggang sa magbuntis muli si Neldy. Yun ang unang anak niya kay Landon. Laking tuwa ni Landon dahil lalaki ang anak nila. Ngunit nang medyo lumalaki na ang bata, unti-unti na ring nagbabago ang pagtrato ni Landon kay Eman, sa panganay na anak ni Neldy. Sinasaktan niya na ito pag nagkukulit. Pinipitik nito ang bata sa kamay o kaya ay sa braso. Umiiyak itong nagsusumbong kay Neldy. Minsan, kinumpronta nito si Landon pero ito pa ang nagagalit at mas lalong pinag-iinitan si Eman. "Akala ko ba tanggap mo ang anak ko? Kaya nga ako sumama sa'yo, di ba? Dahil sa anak ko. Tapos ngayon gaganyanin mo siya." Wika ni Neldy kay Landon. "E di ibigay mo sa nanay at tatay mo. Sila ang mag-alaga. Mag-focus ka kay Junjun." Galit na wika ni Landon. Agad na paiyak si Neldy sa narinig sa kanyang kinakasama. Lumipas ang mga araw. Mas dumalas pa ang pananakit ni Landon kay Eman. Kaya nagpasya na lang si Neldy na ibigay ang panganay na anak sa mga magulang. Labag man sa loob ni Neldy ay wala siyang magawa dahil ayaw niyang nakikitang nasasaktan ng anak. Sa kabila nun, patuloy pa rin silang nagsasama ni Landon. Yun nga lang, dahil sa unti-unting pagkaubos ng perang naipon, dumalas ang kanilang pag-aaway. Minsan ay nasasaktan pa siya nito. Sa kabila nun, nagtiis si Neldy dahil natutunan niya ng mahalin ng lalaki. Patuloy ang pagtitiis niya sa piling nito hanggang sa mabuntis siyang muli. Doon na lubusang nahirapan si Neldy. Dahil sa dumami lalo ang kanilang gastusin, tuluyang naubos ang ipon ni Landon. Pati mga naipundar ng lalaki ay naibenta na rin. At mas naghirap pa sila
dahil nalulung sa sugal si Landon na madalas ay laging talo. Tuwing natatalo ang lalaki sa sugal, si Neldy ang pinagbabalingan nito ng init ng ulo. Kaya madalas ang naging pag-aaway ng dalawa. Umabot pa sa puntong nasasaktan ng lalaki si Neldy. Naiiyak na lang si Neldy sa awa sa sarili. Handa siyang magtiis sa piling ni Landon para sa kanyang mga anak. Pero hindi niya akalain na sa huling pagtatalo nila, uuwi si Landon sa Pangasinan kasama ang kanyang mga anak. Akala ni Neldy ay babalikan pa siya ng kanyang mag-aama. Ngunit tuluyan na siyang pinabayaan ni Landon. Desididong mabawi ang kanyang mga anak. Bumalik sa Bulacan si Neldy at doon ay nagtungo siya sa DSWD. Inireklamo ang kinakasama. Ngunit nang makausap ng kawani ng DSWD si Landon, nakagawa ito ng paraan para siraan si Neldy. Sinabi nito ang nakaraang buhay ng babae, na naging bayarang babae si Neldy. Sinabi ng lalaki na may isa pang anak si Neldy, na nahihirapan umano niyang buhayin. Kaya malamang na mahirapan din ito kung kukunin nito ang mga anak nila. Walang nagawa si Neldy dahil mas pinaboran ng DSWD si Landon. Umuwi siya ng Bulacan, namugto ang mga mata sa kakaiyak. Nagpatuloy ang malungkot na buhay ni Neldy, dala ng pangungulila sa dalawang anak. Upang makalimot at maibsan ng lungkot, naghanap ng trabaho si Neldy. Palibhasa ay wala namang pinag-aralan. Napadpad ulit si Neldy sa isang bar sa Ermita. Agad na sumabak si Neldy sa pakikipagbulahan sa mga parokyano doon. Paglipas ng mga araw, meron na siyang malaking kita dahil may nakuha na siya na regular customer. Doon nagdesisyon si Neldy na mangupahan mag-isa. At isang araw, bigla na lang niya naisip na mag-aral. Narealize niya kasi na ayaw niyang habang buhay na maging babaeng bayaran. Kaya naman nag-decide siya na kumuha ng kursong HRM. Isang gabi, isinama siya ng kanyang kaibigan sa table nito at ipinakilala sa kanya ang kanyang regular customer. Neldy, meet Papsi Ben. Isa siyang negosyante at naikwento kita sa kanya. Gusto kanyang kunin bilang katiwala sa bahay. Kasama ang asawa at nag-iisa niyang anak. Ang gagawin mo lang, sundin ang iuutos nila. Alam kong matagal mo nang gustong umalis sa ganitong trabaho, kaya tanggapin mo na, para hindi ka na rin mahirapan, best. Wika ni Myla. At saka para mabantayan mo itong Papsi ko, pag-isipan mo best ha. Wika ni Myla. Sige best, pag-iisipan ko, sabi ng dalaga at ipinagpatuloy nila ang pag-inom. Nakadami silang magkaibigan ng gabing yun. Nang umuwi sa bahay, agad na pinag-isipan ni Neldy ang offer ni Papsi Ben. At dahil determinado siyang makapag-aral, napagpasyahan niya na tanggapin ang alok ni Papsi Ben. Nang kausapin niya ito, nalaman niya na 12K ang sweldo niya. At sagot pa nito ang upa niya sa bahay dahil stay out siya. Dahil doon, nagpalit ng schedule sa pag-aaral si Neldy. Pakiramdam ni Neldy ay mas naging maayos ang kanyang pamumuhay. Unti-unti siyang nakakaahon at alam niya na pag nakapagtapos siya, magiging maginhawa ang buhay niya. Hindi nagtagal, nag-decide siya na kunin na ang kanyang panganay na anak na si Eman, kasama ang kanyang bunsong kapatid na babae, para tumingin at mag-alaga dito. Naging maayos naman ang buhay ni Neldy sa poder ni Papsi Ben. Minsan ay sekretarya din siya nito. Mabait si Papsi Ben. Ang asawa lang nito ang malaking problema ni Neldy. Sobrang sungit kasi at maldita nito, pero kaya niya namang tiisin. Ilang buwan na sa trabaho si Neldy nang hindi sinasadyang magkita sila ni Cheese. Humiling ito sa kanya na mag-usap sila. At dahil nga tatay pa rin ito ng kanyang anak, pinagbigyan naman ito ni Neldy. Nalaman niya na nakapag-asawa na ito at nagkaroon ng isang anak din na lalaki.
Ngunit pagkaraan ng ilang taon ay naghiwalay din sila. Sinabi ni Cheese na gusto niyang makita si Eman. Ngunit hindi agad pumayag si Neldy. Sinabi niya na pag-iisipan niya muna. Kaya naman kinuha ni Cheese ang number niya. At mula nga nun, maya't maya na itong tumatawag sa kanya. Hindi nakatiis si Neldy sa kakulitan ng lalaki, kaya napilitan itong ipakita ang anak. Simula nun, halos araw-araw nang nadadatnan ng lalaki si Cheese pag umuuwi ito sa apartment nila. Hanggang sa ginamit ng lalaki ang anak nila para magkabalikan sila. Hindi naman nabigo si Cheese. Dahil makalipas lang ang ilang buwan, tuluyan nang nagsama ang dalawa. Lingid sa kaalaman ng dalaga, kaya pala nakipaghiwalay ang dating asawa ni Cheese sa kanya dahil hanggang ngayon ay wala itong matinong trabaho. Umaasa na lang si Cheese sa kanyang ama dahil yumao na pala ang mama nito. Sa paglipas ng mga araw, napupuna ni Neldy na hayahay lang ang buhay ni Cheese. Hindi naghahanap ng trabaho at puro siya lang ang naghahanap buhay. Hindi na nakatiis si Neldy kaya't kinausap niya ito. Aba, Cheese, maghanap ka naman ng trabaho. Kung magpapabuhay ka lang sa akin, umuwi ka na sa inyo. Yung ipapakain ko sa'yo para na lang sa anak ko. Matapang na wika ni Neldy. Naghahanap naman ako Wala lang talagang matsyempuhan. Wika ng lalaki. Walang matsyempuhan o sadyang tamad ka lang? Tigilan mo nga ako. Kaya kong buhayin ang anak ko. Kung binalikan mo lang ako para magpasarap buhay, lumayas ka na lang. Dahil doon, napilitan si Cheese na seryosohin ang paghahanap ng trabaho. Agad naman itong nakahanap. Rider ulit ng isang sikat na pizza parlor. Hindi pa nakakatagal sa pagtatrabaho si Cheese nang malaman ni Neldy na buntis na naman siya. Kaya napilitan itong tumigil sa pag-aaral at mag-focus na lang sa trabaho kay Papsi Ben. Hindi nagtagal, nagsilang si Neldy ng isa na namang lalaki, si Nathan. Samantala, naging paiba-iba naman ang trabaho ni Cheese. Wala namang magawa ang dalaga, kaya nagtiis na lamang ito. Lumipas ang isang taon, muli na namang nagbuntis si Neldy. Sa patuloy na paglaki ng pamilya ni Neldy at Cheese, patamad naman ang patamad ang lalaki. Halos iasa nito ang lahat kay Neldy. Mabuti na lang at mabait ang amo nitong lalaki at tinaasan ang kanyang sweldo. Pero gayon pa man, responsibilidad pa rin ni Cheese na buhayin sila. Kaya pinilit niya ang lalaki na maghanap ulit ng trabaho. Labag man sa loob, ay napilitan si Cheese na maghanap ng trabaho. Mabilis naman itong nakakita ng trabaho. Driver sa isang spa o kung tawagin ng iba ay spakol, na ang ibig sabihin, hindi lang massage ang kanilang ino-offer, kundi may kasamang extra service. Sa pagtagal ni Cheese sa trabaho, nakarelasyon niya doon ang isang babae na agad ding nahuli ni Neldy. Dahil doon, nagpasya si Neldy na hiwalayan na lang ang lalaki at ang loko ay tuluyan ng nakisama sa naturang babae. Labis ang pagsisisi ni Neldy kung bakit hindi pa siya nadala noong una. Walang nagawa si Neldy kundi magtiis sa malas niyang kapalaran. Hindi niya alam kung bakit napakamalas niya sa mga lalaking minamahal. Kahit hirap na hirap, ipinagpatuloy ni Neldy ang pagtatrabaho. Nagpapasalamat na lang siya dahil kahit anong kamalasan ang nangyayari sa buhay niya, laging nakasuporta ang kanyang ama at ina sa kanya. Lumipas ang taon, hindi na muling sumubok na makipagrelasyon si Neldy. Sa mga anak na lang niya ibinuhos ang kanyang oras. Ngunit sa kasamaang palad, inatake sa puso ang kanyang amo. At sa pagkawala ni Papsi, doon nagbago na naman ang ikot ng mundo ni Neldy. Dahil wala na ang matanda, napilitang iuwi ni Neldy sa Bulacan ng mga anak. Muling naghirap si Neldy. Pero sabi niya sa sarili, matatapos din ang paghihirap niya. Marami na siyang naranasan sa buhay at naniniwala siya
Basta may tiyaga ka lang ay malalagpasan mo rin ang pagsubok. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang kanyang panganay na kapatid na si Adela at nagdala ito ng magandang balita sa kanya. May kaibigan ang tito ng asawa ko na isang cook sa Hawaii. Hiwalay sa asawa at gustong mag-asawa ng Pinay. Inirekomenda kita. Pagkakataon mo na to kapatid. May anak siya ngunit malaki na rin. Try mo makipagkita pag dumating dito. Wala namang mawawala sa'yo. Hindi naman daw naghahanap ng dalaga. Kahit may anak basta mamahalin lang siya. Wika ng ate niya. Makalipas ang mga buwan, dumating nga ang kaibigan ng tito ng kanyang bayaw. Agad nitong nagustuhan si Neldy. Ngunit dahil nadala na si Neldy sa mga kinasama, kinilatis niya muna ng mabuti ang lalaki. Para sa kanya, kung tatanggapin ng lalaki ang mga anak niya, walang dahilan para hindi niya matutunang mahalin ng lalaki. Nakita naman ni Neldy na iba si Charlie sa mga naka-live-in. Kaya tuluyan nang sinagot ni Neldy si Charlie. Hindi nagtagal ay kinasal ang dalawa. Inayos agad ng lalaki ang papeles ng asawa upang makuha nito ito sa Amerika. At wala pang isang taon, nakuha na nga nito si Neldy. Pagkatapos nun, kinuha naman ni Neldy ang kanyang mga anak. At makalipas ang 3 taon, magkakasama na silang lahat sa Amerika. Masaya na si Neldy sa piling ni Charlie. Ngunit hindi niya maiwasan na maalala ang mga anak kay Landon. Nangako siya na pag-uwi sa Pilipinas ay dadalawin ng 2 anak. Namuhay sila Charlie ng masaya sa Amerika kasama ang kanyang mga anak. Sadyang kay pait ng kanyang kapalaran sa kanyang buhay pag-ibig. Ngunit sulit din naman sa huli at ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya si Charlie na siyang nagmahal sa kanya ng wagas at tinanggap hindi lamang siya, kasama pa ang 3 niyang anak.